Alright, so welcome guys sa second day ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And in today's lesson, pag-uusapan natin yung ating campaign objectives. Okay, para mas lalo nyo maintindihan kung ano yung isi-select yung campaign objectives kay Facebook. Okay, so let me just quickly go back to our last or yesterday's anong tawag dito, lesson, which is may nakalimutan lang akong i-discuss sa inyo with regards doon sa kung saan nyo makikita yung request kapag anong tawag dito, nag-ask kayo ng request doon sa client. Okay? I believe kay Ma'am Charmaine yung ginamit nating DM, no? Tama? Ma'am Charmaine? Let me, kung tama yun. Kung I believe kami Ma'am Charmaine ngayon, paki-share mo yung screen mo Ma'am Charmaine. And then, ituturo ko sa inyo kung saan nyo makikita. Okay? Okay, buksan mo ulit yung business manager mo. So, go to business.facebook.com. Okay? Lagi nyo pupuntahan guys, business.facebook.com. O kaya i-bookmark nyo yung inyong browser. Okay? Yan. Yan. So again guys, ito yung Meta Business Suite. Ang pagkakaiba ng Meta Business Suite sa Business Manager, ang Meta Business Suite ay ginagamit po sa social media management. Okay? So, kaya makikita nyo dyan, may create post, may create reel, create story, ganyan. Create ad, pero I would not recommend this one, the Meta Business Suite, kasi mas magandang gamitin yung Ads Manager o kung tawagin natin yung Power Editor. Okay? Now, ang kailangan mo lang puntahan is yung All Tools. Okay, click mo yung All Tools para makapunta ka ng Ads Manager. Okay, click mo yung Ads Manager sa baba. Okay? Okay? And then, okay, nandiyan ka na sa iyong ad account. Diba? So, click mo muna yung yung X, click mo muna yung X na yan. Kung yan. Tapos click mo nga yung Charmaine Bueno Ortega. Ito ba yung ad account mo o ito yung personal ad account mo? Ayun, yung KD Ads. Again, pag nakikita nyo guys yung name nyo, ibig sabihin, yun yung personal ad account nyo. Wag nyo gagamitin yun. Okay? So, since nandiyan ka na sa ad account mo, tama ba? Click mo muna yung X. Okay? So, nasa ad account ka na. Okay. Now, punta ka ng settings. Balik ka ulit dun sa All Tools. Yan, All Tools. And then, click mo yung business settings. Okay? Tapos, now, di ba tinuro ko sa inyo guys kung paano i-access yung ad account ni client by just asking the ad account ID ni client. So, ang gagawin nyo dyan, punta ka ng ad accounts, Charmaine, click mo yan. Okay, papasukin ko yung ad account mo. So, just copy the ad ID. Okay? Yan. Tapos, yan, copy to clipboard and then pakisend mo dito sa sa chat box. Okay? Good. Now, what I'm gonna do, you may now stop sharing. So, what I'm gonna do is, I'm gonna share my screen. Teka lang ha. So, punta lang ako sa business ko. Wait a second. Okay. Gagawin ko ngayon ay pupunta ako dito sa business ko. Share ko ng screen na 1 second. Okay. Continuation to ng lesson natin kahapon guys ha. So assuming na na-send na ni client yung business, yung ad account ID niya, ang gagawin ko ngayon ay pupunta ako ng ad accounts. Okay?
Tapos, I'll try to add Ma'am Charmaine's ad account in my business para ma-manage ko siya. Assuming na guys, ako yung agency owner ha. So ako yung agency owner. So pwedeng ang gawin ko diyan, kukunin ko yung kukunin ko yung itong ad account ID na sinend ni Ma'am Charmaine dito sa chat. And then I'm gonna click add, request access to an ad account. Okay? What I'm gonna do is I'm gonna put it here. Then bubuksan ko yung susi. Okay, ay gagamitin ko yung susi para makapasok ako dun sa business niya. And then click confirm. Okay. Ayan. Request sent. Ay close ko siya. Tapos ang gagawin ko ngayon, na makikita nyo dito, KD Ads 1, request pending. Okay. Ngayon, ang pagkakaiba nito guys, doon sa ginawa natin before, na nagpunta kayo ng people, tapos nilagay nyo yung add people, di ba? Tapos nilagay nyo yung yung email ad dito sa email address box na to. Ang pagkakaiba ng dalawa is hindi siya magsisend ng email. Okay? Dito mo siya makikita sa requests. Okay? Dito mo siya makikita sa request, tapos makikita mo dito send. Okay? So, sorry, receive. So, check mo nga Ma'am Charmaine, ikaw mag-share ng screen kung na-receive mo yung request ko. Punta ka dun sa baba, sa requests. Sa pinakababa, katabi ng, sa baba ng yan, that one. Tapos, ayan o, nakita nyo? So, ang gagawin mo lang dyan, Ma'am Charmaine, is a-approve mo lang. Okay? Yan yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? Kasi di ba nung kahapon, ang nangyari, nag-send ng email, in-accept ko yung invitation via email, but this time, para makita mo kung saan mo i-accept yung request mo, ay yung invite, dito mo siya banda makikita. Okay? So goods tayo doon. And it's also the same thing sa pages. Halimbawa, merong anong tawag dito? Merong gustong mag-access ng page mo o ng Instagram mo, the same way kung paano ko ginawa yung proseso ngayon. Okay? Now, you may now stop sharing. Stop share ko muna. And then ako naman mag-share screen. So, i-access ko ngayon yung ad account ni Ma'am Charmaine. Okay? So, request pending pa rin nakikita ko dito. Nakikita nyo na guys yung screen ko, no? So, refresh ko muna para makita kong nandito na ako sa ito. Okay. So, nakita nyo, nakalagay dito, kay this shop owns this. Ibig sabihin, hindi ko pa rin siya magagamit kasi nga, hindi ko pa na i-add yung sarili ko. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dyan, i-click ko yung add people, i-add ko yung sarili ko. Even though nasa loob na siya ng business ko, yan o, nasa loob na siya ng business ko, hindi ko ngayon siya magamit kasi nga, hindi pa ako naka-add. Okay? Ang gagawin ko, add people, and then I'm gonna select myself. Okay? And then, I'll select full control for now. Okay? Then what I'm gonna do is click assign. And then done. And then makikita mo na dito, open in ads manager. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng access. Okay? Pero may questions tayo dito. Sir Mark, coach, ask ko lang. If I wanted to manage ads for a client's page, kailangan ba sa business manager talaga ako i-add? Or pwedeng i-add na lang ako as admin ng page with full control? Depende po, Sir Mark, kung kaninong ads manager ang gagamitin nyo. No? Kasi baka mamaya yung question mo is bibigyan ka ng admin access sa page. Ang ibig mo bang sabihin, i-run mo ba yung ads sa ads manager mo? I mean, magra-run ka ng ads using their page sa ads manager mo? Mali po yun. Okay? Hindi mo pwedeng gamitin yung ads manager mo in behalf of your client. Kaya nga may sarili silang ads manager. Kung wala silang ads manager or business manager, gagawan mo sila. Okay? Tuturo mo sa kanila kung paano yung paggawa ng business manager. At tinuro po natin sa day 1
kung paano mag-create ng BM. Okay? So, yung tanong mo is, if I wanted to manage ads for a client's page, kailangan ba sa business manager talaga ako i-add? Yes. Okay? Kailangan mo i-add ka sa business manager or mabigyan ka ng access both ad account in the page. Okay? Kasi kung pwede kasing ang nangyari dyan, hindi ka binigyan ng full access sa BM niya. Di ba? Again, yung BM niya, sorry, gawa lang ako ng drawing ulit dito. Mag-doodle ako. Asan yung doodle ko dito? Oops. Wait lang. Nawawala yung doodle ko. Ako makikita yun. Ito annotate. Okay. Dito guys, ito 'di ba? Ito yung ating pinaka main office. Okay? Kung pwede kang hindi bigyan ng susi diyan sa main office, okay? Ang ibibigay lang sa iyo ad accounts and yung page. Okay? Or pati Instagram. Okay? So, ibig sabihin nun, yung tatlong assets lang yun ang nabuksan mo. Okay? So, now I have the access dito sa BM. Ang gagawin ko ngayon dito, pupunta ako sa Ads Manager. Wait lang i-unselect ko itong annotate. Okay. Got it. Annotate. Saan na nga yung bomboran dito? Okay. Guys, okay. So, i-open ko yung Ads Manager. Okay. Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir, Sir Christopher, Sir Mark. Okay. If I was added pala sa Business Manager, yung Ads Manager pala nila ang gagamitin ko, and if I was added as an admin lang, Ads Manager ko yung magagamit ko. Yes, kasi hindi mo pwedeng gamitin yung Ads Manager mo kasi it's for your business. Kung magra-run ka ng sarili mong ads sa iyong business, obviously Ads Manager mo ang gagamitin mo. Okay? Pero if you are going to run ads for your client, definitely yung Ads Manager ng client mo ang gagamitin ninyong dalawa. Ang pagkakaiba lang is inad ka niya as an admin doon sa kanyang BM. So, yun yung pagkakaiba. Okay? Now, I'm now able to access yung ad account ni Ma'am Charmaine. So, what I'm gonna do is, I'm going to discuss with you guys kung anong pagkakaiba nitong mga campaign objective natin. So, dito nyo sa makikita. So, create button. Okay? Isa-isahin natin tong campaign objectives. Ano ba ang paano nyo ba ma-identify yung goal ninyo para sa inyong campaign. Okay? Now, let me just quickly balik ako sa doodle ko. Wait lang mag-annotate ako. Okay. So, makikita nyo dito guys, awareness, traffic, engagement, leads, app promotion, and sales. Now, pag tinignan nyo ito guys, para siyang imbudo. Okay? Funnel. Okay? Diba? Ang Tagalog ng funnel is imbudo. So, dun sa awareness stage, guys, ito yung mga tao na possible na hindi pa kilala yung brand mo. Okay, first time nila makita yung ads mo. So, you are trying to buy lowest cost per 1,000 impressions. Kapag ito ang sinelect mo. Ibig sabihin, ang binibili mo dito is CPM, cost per 1,000 impressions. Hindi nyo masyado naiintindihan to, i-discuss natin to sa last day, sa 5th day. Okay, pero binibigyan ko kayo ng introduction para wait lang guys Ma'am, okay. Pwede pa kayo na konti yung konti lang. Okay. Thank you. So, kasi ako guys, coffee shop. Sorry. So, ayan. Yung CPM guys is cost per mil or cost per 1,000 impression. Yan yung tawag dyan. Ibig sabihin, you are trying to buy lowest cost per 1,000 impressions. Okay? Now, if you are gonna select traffic, that means you are trying to buy a cheapest cost per click, CPC. Okay? Yan yung binibili mong
doon sa algorithm ni Facebook. Okay? Now, if you are going to select engagement, you are going to buy lowest cost per engagement. Okay? Tinatawag ko din itong PPE, Page Post Engagement. Okay? Page Post Engagement, nakapaloob dito, maaaring video views, anong tawag dito, video views, comments, shares, nandito lahat. Kung gusto mong engagement, magkaroon kang optimization. Okay? Now, may tanong yata si Ma'am, if I'm not mistaken, Rico ba yan? Sino ka ba yan? Kahagabi, may tanong yata siya. Sino ba nagtanong na parang he is spending about 10,000 pesos in ads and then parang wala siyang ROI nakikita. Let me know if nandito ka, Mama. I remembered last night na tinanong mo yon. Then probably you are not selecting leads for your campaigns. Okay? Meaning, kapag select mo yung leads, you are trying to buy the auction sa Facebook na sinasabi mo kay Facebook na Facebook, kailangan ko ng leads. Okay? So, self-explanatory, leads yung ating binabay dito. Kaya nga tinatawag tayong media buyer, guys, kasi binibili mo yung space ng ad placement kay Facebook para maipakita yung ads mo sa platform. Okay? So, yan yung leads. Then, I'm not gonna talk about app promotion kasi hindi naman tayo SaaS company. So, it's only applicable kung SaaS company tayo or yung software as a service. You don't need app promotion unless you are going to be a media buyer that will focus mainly on SaaS business. So, i-X ko muna yung app promotion. And then, lastly, yung sales. Okay? You are trying to ask Facebook to give you more sales. Okay? So, purchase or conversion. Okay? Yan yung purchase. Now, magtataka ka ngayon, bakit coach? Ang dami ko nang na-spend sa ads. Hindi ko makakuha yung ROI ko. Baka naman kasi ang select mo is engagement. Okay, sabi ko nga sa iyo, si Facebook ay masunurin. Kung ano yung inutos mo kay Facebook, yun po yung susundin niya. Okay? Sinelect mo traffic, ibig sabihin, hahanapan ka ni Facebook ng mga users na most likely o who are likely to click the link and go to your website and view your website. Okay? So, again, dito naman sa CPM, hahanapin naman ni Facebook yung users who are likely to remember your brand. Okay? Kaya sa awareness, guys, sobrang baba ng CPM dyan. Mapapansin nyo, sobrang baba ng CPM. Sa traffic naman, mapapansin nyo, sobrang baba ng cost per click at ng landing page view. Kapag sa engagement naman, sobrang baba ng cost per video through plays or video views or engagement. Yung cost per engagement, sobrang baba niyan. Sa leads naman, Facebook is going to look for users who are likely to become leads. Okay? And then sa sales naman, Facebook is going to find people who are likely to buy from you. Okay? Now, magtatanong ka, sabihin mo, ang tawag dito? Coach, paano nalalaman ni Facebook yun na kung sino yung probably magiging leads mag-opt-in as leads? Coach, sino na naman yung mga taong posibleng bumili? Paano nalalaman ni Facebook yun? Okay, good question yun kung sakali. Ganito kasi yan, guys. Kung matatandaan nyo, nung nag-log in o nag-sign up kayo kay Facebook, di ba? It contains your information, your name, your email, and I believe naglagay ka doon ng contact number. Okay? Now, kapag ka nag-browse ka na ng tawag dito ng Facebook, nag-browse ka na sa Facebook, 'di ba nanonood ka ng video. Okay? Nanonood ka ng video, nag-i-engage ka sa page. Tapos anong tawag dito? Yung data na 'yon, ibinabalik 'yon sa merong tinatawag na erase ko muna 'to. Clear all drawings. Mas maganda siguro dito muna ako mag-drawing sa Paint. Mas gusto ko kasi sa Paint eh. Okay? Okay.
So, ganito guys kasi ang ano, anong tawag dito? Ang overview kung paano nagwo-work ang ads. Okay? Ito yung Facebook platform. Okay? Now, meron kang activity, nanood ka ng video, like ka sa page or nag-share ka ng kahit anong article sa na nakita mo, and then maaaring bumili ka din ng isang bagay sa anong tawag dito, ng bumili ka ng nakita mong produkto sa iyong newsfeed. Lahat ng information na yun guys ay meron pong isang container. Okay? May container po yan na lahat ng information, ini-store po ni Facebook dito. Okay? Lahat ng activity mo, lahat ng data mo, pinapasok niya yan dyan. Okay? So, hindi nyo makikita yung container na yun, pero binibigyan ko kayo ng idea kung paano nag-work ang ad, ang Facebook ads. Okay? Now, lahat ng activity mo na yun, na-store siya sa container na to. By the time na nag-run ng ad si advertiser A, okay? Nag-run ng ad si advertiser A, lahat ng information na yon na na-save ni Facebook dito sa container na yon, ilalabas niya ngayon. Babalik niya sa platform at sasabihin niya, halimbawa, ito si advertiser, ang sinabi ni advertiser A, Facebook, hanapan mo ako ng mga tao na most likely bibili ng insurance. Okay? Ayun, sinabihan ko, Facebook, hanapan mo ako ng tao na bibili sa akin ng insurance. Yung information na yon, ipo-pull out ni Facebook yon palabas, okay? Para hanapin yung users who are likely to engage or take action from your ads. Ganun po siya nangyayari. Okay? Now, naiintindihan po ni Facebook kung sino-sino yung mga taong nagki-click lang, nanonood lang ng video, na hindi naman bumibili. Alam po ni Facebook 'yon. Okay? So, kaya magtataka kayo kung bakit itong balik ako dito sa doodle ko. Okay? Magtataka kayo na wala kayong nakukuhang purchase kasi nga kukonti lang po ng portion ng users ang pwedeng bumili sa'yo or pwedeng maging leads. Okay? Ganito yan. Assuming na ang tina-target yung interest is 1 million. Okay? 1 million ang tina-target nating interest. Okay? Let's say ang interest nun is probably I don't know, financial stability, or let's say finances na lang, finances. Okay? 1 million ang total audience ng interest na yan. Now, out of 1 million na yon, iilan lang po ang pwedeng maging pwedeng maging bumili ng inyong produkto. Kaya halos lahat ng advertisers ay pinag-aagawan tong part na to. Okay? Pag dinivide mo yan, parang lumalabas yan 60%, let's say 20%. Sorry sa drawing ko guys ha. 60, 10, okay, and then 10. Okay? 10% lang halos ng audience yung pinag-aagawan nyo na bumili sa inyo. Kaya po guys, pag nag-optimize ka ng sales, sobrang mahal ang cost per 1,000 impressions nito. Okay? Ang CPM nito mataas as compared doon sa awareness or sa engagement or traffic. Okay? Ganun po siya nag-work. Okay? May question tayo dito. Do we also have a way to predict the sales and how accurate will it be? Hindi mo siya mapipredict yung sales. You let Facebook predict. Okay? Kasi yun nga, ipupull niya yung data based doon sa previous activity ng target audience mo. Okay? Now, how accurate will it be? Back in the days kasi, nung hindi pa nagkakaroon ng iOS 14 update, accurate si Facebook. Hindi ko masyadong i-elaborate dito guys kasi pang advanced lessons po ito. Hindi nyo rin kasi maiintindihan kapag tinakil ko sa inyo dito. Masyadong hahaba yung discussion at mawawala tayo sa topic. Kung how accurate will it be? Hindi na po siya ganoon ka-accurate ngayon nowadays kasi nga nagkaroon ng iOS 14 update, and sooner or later mawawala na po yung cookies. Okay, mapapansin nyo kapag may binivisit kayong website, may tinatanong din ayan,
So, ayan. So, may tinatanong siya, di ba? Pagka pumunta ka ng, let's say, MailChimp ba yan? Tingnan natin. Pagka tumingin ng cookies si MailChimp, punta natin. Alam ko meron siyang cookies. Hindi po yung cookies na kinakain, ha? So, ito po. Tanggalin ko muna si annotate na. Clear our cookies. Okay. So, let's say, okay, click ko si MailChimp. Tingnan natin kung may hihingi ng cookies yan. Ayun na. Ayan na, nakita niya. Our website store cookies on your device and disclose information in accordance with our cookie statement. Choose customized settings to control cookies. We may collect certain aggregate and anonymized data from your browser independent of your cookie preferences. Ibig sabihin, you are being asked by MailChimp na kinukuha niya yung data mo. Kasi galing ako dito sa website ni MailChimp, kinukuha niya yung data ko, okay? Para magamit ni MailChimp yung information ko kapag nag-run sila ng ads in the future. Okay? Now, yung tinatawag kasing iOS 14, yung iPhone users, okay, yung Apple users, tinatanong na ngayon ni Facebook kung anong tawag dito, kung ina-allow niya ba yung tracking, yung information na maibalik yung data mo doon sa Facebook app. Okay? So, kaya nga po, may mga, yung certain data, parang na, nag-i-in-depth na ako ngayon. Sabi ko, pahati lang, parang nag-i-in-depth na ako. Kasalanan to ni Sir Mark eh. Okay, yan, tama. Yung cache or cookies, yata ang date source ng Facebook algorithm. Yes, correct po. Okay, now hindi na po siya 100% accurate. Kaya po nagkakaroon tayo ng UTM parameters sa Google Analytics. At malalaman nyo lang po yung in-depth po nung information na yun sa advanced lessons. Hindi po natin i-discuss po dito. Okay? So I hope nagkaroon kayo ng idea kung ano yung ibig kong sabihin in terms of cookies. Okay? Hindi po yun yung kinakain. Okay? So, let's move forward kasi baka maligaw tayo dito sa ating discussion. Okay? Now, nawawala na ako. Sige, hanapin niyo ako guys kasi nawawala ako. Teka, inom na ako tubig. Okay. Now, dapat sinabi ko sa inyo guys, itong campaign objective, imbudo siya, sales funnel. Okay? Now, balik ako sa annotate. Okay? Sorry. There are drawings. Balik ako dun sa imbudo natin. Okay? May tinatawag tayo guys na pwede mong hatiin sa tatlo yan kasi. Okay? May tinatawag tayong TOF or TOFU. Okay? Yan yung tinatawag nating top of the funnel campaign. Ibig sabihin, ito yung mga taong first time nilang makita yung ads mo. Okay? They don't know anything about your brand. They don't know anything about your business. They belong to TOF or cold audience. Okay? Cold audience. Diba? Kamukha lang din pag pag nanliligaw, 'di ba? Pagka medyo cold pa si girl. So kailangan mo mag-introduce. So ina-introduce natin yung sarili natin doon sa target audience natin. So yung mga lalaki dito, so hindi po ako love guru pero I'm trying to relate kung ano yung relevance po ng sales funnel natin. So TOFU, top of the funnel campaign or cold audience, first time nilang makita yung ads mo. MOFU or MOF, tinatawag din natin tong warm audience. Okay? Sila po yung mga tao na nakita na yung ads mo. Okay? Probably they watch a certain percentage of your video. They probably visited your website and they probably became a lead. Okay? So, pwedeng umattend na ito ng webinars nyo, pwedeng nag-message na sa page nyo, pero hindi pa bumibili. Okay? Sila po yung MOF or yung MOFU. Okay? Dito naman sa BOFU, okay? Ito yung BOF or BOFU. Ito naman yung mga hot audience. Okay? Maaring bibili na sila. Konting push pa, nag-aantay lang ng promo. Okay? Nag-aantay lang ng promo na ibigay mo para bumili sila ng product or services mo.
Okay? So, nahahati po yan sa tatlo. Okay, mukhang may question tayo. So, para siyang prospect clients, no? Brand awareness sa tofu, cold market, correct? And then, you trim them down to warm audience, and then you trim them down again to hot audience. Okay? So, ngayon ang pag-aaralan natin kung paano nyo isi-set up yung tatlong campaign na yan. Okay? Let me just quickly clear the annotate. Okay, clear drawings. Sasabi. Good. Okay. Set up natin yung, anong tawag dito? Set up natin, si Ma'am Charmaine ba, meron kang website? Wala pa. Ma'am Argel, coach, saan po ba nabilong ang PPC sa campaign objective? Okay, walang website si Ma'am Charmaine. Saan po nabilong ang PPC sa campaign objective? Ma'am, ito, ito yung short kung ma'am or sir, Argel. Ang PPC po ay, ang tawag po sa PPC is pay per click. Ang ginagamit po yung acronym po na yan sa Google Ads. Okay? Pag sinabi mong pay per click, sa Google Ads po yan belong. Ang Facebook po, ang tawag po natin dito ay CPC. Okay? Cost per click. Okay? Ang pagkakaiba po ng Google sa Facebook, si Google po ay ang target audience niyan ay meron po siyang clear intention na bumili. Okay? Pagpalagay niyo, 'di ba? Pagka halimbawa, may gusto kayong bilhin, 'di ba usually ang ginagawa niyo, pupunta kayo ng Google, magta-type kayo ng keywords. Let's say for example, anong tawag dito? Gusto kong bumili ng katana sword. Okay, for example. Ang gagawin ko ngayon, 'di ba? Usually pagka mayroon na akong nasa isip ko na bibilhin, ang gagawin ko, pupunta ako ng Google, ita-type ko katana. Okay, katana sword, for example. Ngayon, bibigyan ako ng results ni Facebook. Okay? And then lalabas yung mga results na yon. Kaya lang wala tayong makita ditong Google Ads na nagbebenta ng katana. Pero ganun po siya nag-work. Okay? So ibig sabihin yung nagse-search po sa Google ay meron po siyang intention na bumili. Okay? Unlike Facebook, ang mga audience po sa Facebook is ito po yung mga tao na anong tawag dito? Na nandoon para makita nila yung updates ng friends nila, makita nila yung kung ano na nangyayari sa newsfeed nila. So, yun po yung intention ng mga users sa Facebook. You have to nurture them first before they buy from you. Magkaiba sila ng type of audience. Okay? Ang tanong po ni Sir Mark, sana nasagot ko yung tanong doon sa Argel. Okay, sa e-commerce din coach like Amazon store may PPC. Hindi ako masyadong familiar sa Amazon, okay? Kaya hindi ko siya i-discuss yung topic na yun dito. Okay? So, yung PPC guys, this acronym belongs to Google Ads, hindi po sa Facebook. Okay? Sana po, nalinawan po tayo dito. Okay. Then, nasaan ako? So, sa case po ni Ma'am Charmaine, wala po siyang website. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, instead na send traffic tayo sa website, ang isa-select po natin is leads. Okay? Diretso na po tayo ng leads. Okay? Meron dito, yun nga kagabi, nakalimutan ko lang sino nagtanong, na bakit puro messages yung pumapasok at parang wala namang bumibili or wala namang nagiging customer. Kasi po guys, kapag sinelect niyo yung engagement, nandito po kasi yung messages eh. Ito yun, no? So, pag click mo yung engagement, click mo yung continue. Ayan, no? Makikita nyo dito, mabagal na naman yung look natin. Sa ad set level, ayun, no? Bibigyan ka ni Facebook ng users na who are likely to send messages sa iyong page. Okay?
So, ito po yung default nung engagement campaign. And then you are also, you can select yung video views. Ito, get people to watch a video or interact with your post or event. Okay, or messaging apps. So bibigyan ka ni Facebook ng mga taong click ng click sa message or yung madalas mag-inquire about your service or your products pero hindi naman bumibili. I mean, part of it will buy. Certain percentage of those people will buy, but hindi po sila quality na users. Okay, instead of optimizing for messaging apps, ito dapat select mo. Especially kung nasa real estate business ka o kaya nasa financial advisor ka, ito dapat ang select mo. Leads. Okay? Click continue. Okay? And then go to the ad set level. You can either select instant forms or messenger. Okay? Alin man sa dalawa. Okay? Instant form or messenger. Kung may website ka naman, again, nasa advanced lessons yung website conversions. So, hindi ko po siya i-discuss po dito. Pero definitely, I will be teaching you how to run ads using instant forms or messenger. Excuse me. Now, close ko muna ito. Okay. Ang tawag dito. Saan ba ako? Okay. So, papangalan natin itong TOF. Okay. Ito yung ating naming convention, TOF sa campaign level. Then, let's say conversions. And then, CTM or yung click to message leads. Okay? Depende po yan sa inyong naming convention, yung magme-make sense po sa inyo. Ang ibang agency ang ginagawa nila, nilalagyan ng number 1. Tapos, TOF conversion CTM leads. Depende po yun sa naming convention ng yung mga aspiring media buyers po dito. Kung ano po yung current na naming convention ng agency na nag-hire po sa inyo. Pero kayo, yung mga business owner po dito, you can modify the naming convention depende po sa mas naiintindihan nyo. I'm just giving you an example kung paano nyo gagawa ng naming convention ng inyong campaign. Okay? So, again, TOF, conversion CTM leads, and then save ko muna sa track. Okay. Gawa naman ako ng MOF o yung ating warm audience. Duplicate ko ulit. Duplicate to. So, close ko muna to. Then, papangalanan ko to ng MOF. Okay? Or, ito naman, gagawin ko number 2. Ibig sabihin, siya yung pang middle panel na po natin. Okay, tanggalin ko to. Then, ganoon pa rin. Meron akong isang TOF, meron ako kung isang MOF. Duplicate ko ulit. Okay. Then, close. Rename ko naman siya ng number 3, BOF. Okay. Save to drop. So, nakita nyo guys, yung funnel natin. Okay. Medyo nasa ano lang yung top of the funnel natin nasa bottom, pero tingnan natin kung mag-switch siya. Charmaine, anong type ng business mo? Anong nature ng business mo, Charmaine? Para at least i-fit natin doon sa iyong type of business. Clothing. Okay, good. Now, kailangan kasi dito ma'am, may website ka talaga eh. Pag kung clothing yung ano. Pero, you can still optimize for sales. Tingnan natin guys kung merong messages si kasi minsan nag-update si Facebook. Tingnan natin kung pwede natin i-optimize yung sales. Manual sales campaign muna tayo. Ng messages. Ako ng ad set level. Ayun. So, anong tawag dito? Pwede ka mag-optimize ng sales using Messenger. So, palitan natin yung guys. Palitan natin yung
anong tawag dito? Yung option dun sa kabila. Discard ko muna lahat para malinis tayo. Papalitan ko So, di ba kanina, nung nag-click ako ng create, ang sinelect ko engagement, di ba? So this time, ang isa-select ko ngayon, sales. Since walang website si Ma'am Charmaine, hindi ko siya i-drive yung traffic papuntang website kasi wala naman tayong website. So, ang gagawin ko, i-click ko yung sales, continue. Then, sa advanced lessons to guys, yung Advantage Plus shopping campaign, hindi ko siya itatakal dito. Pero I'm gonna use the manual sales campaign. Okay, I'm gonna click continue. Okay, and then I'm gonna head over to the ad set level. Okay, messaging apps. I'm not gonna drive to the website kasi wala tayong website. Okay, yung pixel po guys, kapag may website ka lang, applicable lang to kapag may website. Again, nandoon to sa advanced lessons. Okay, hindi po natin i-discuss pa dito. Okay, now, anong name ng page mo, ma'am? Teka, mukhang hindi mo pa ako nabigyan ng page access pala. Can you please share your screen? Ano kita? I will walk you through how you can add me up dun sa page. Saka dun sa page. Okay, and then add. Teka, nandiyan na pala. Wait lang Wait lang. Check ko, i-add ko yung sarili ko. Mukhang hindi ko pa na-add yung sarili ko sa page. Wait lang Hindi siya nakalagay. Teka. Kunin mo yung page ID, send mo dito sa sa chat group. Yep, copy mo yan. Tapos send mo dito sa chat. Although nakikita ko na yung pangalan ko, hindi pa siya lumalabas sa akin. Okay. Then, kung ano yung ginawa ko sa ad account kanina guys, ganun pa rin yung ginawa ko na dito sa page. Wait lang. Hindi na ako mag-share screen kasi ganun din naman yun. Request access to page. Okay, yun yung gagawin ko, request access instead na add a page. Okay, and then nilagay ko yung ID, teka lang. Okay, control, request access. Okay, and then, sige, punta ka dun sa request ma'am na part sa baba. Tingnan mo kung meron ng pumasok na request. Yep, that one. Yan. So, approve mo lang. Okay? And then, check ko dito kung pumasok na. Request ko. Yun, pasok na siya. So, stop sharing na ako ng ano mo. Ako naman mag-share. So, ito na siya guys. Okay? Again, nasa business na siya, pero hindi ko pa siya ma-access kasi nga hindi ko pa na-add yung sarili ko. Okay, gagawin ko ngayon, add people. Then i-add ko yung sarili ko. Then click everything, assign. Okay? Tapos click done. And babalik ako dito sa Ads Manager. Refresh ko para makita ko kung lalabas na yung page niya. Ano pangalan? Amelie Shop. Okay. Okay. Tingnan natin kung lalabas na yung page niya dito. Amelie Shop. Ayun. Tama? So, na-select ko na siya. Okay. So, nandun na yung na-i-add ko na doon sa Ads Manager ko. Now, head over ko dun sa ad level. Make sure na, yun, nandun din siya. Family shop. Okay? So, balik tayo dito sa campaign level. And piname natin to based doon sa ating naming convention. Versions, CTM,
CPM ads. Okay? Then duplicate. Okay? By the way guys, tuturo ko sa inyo mamaya yung campaign structure pala. Bago ko makalimutan. So, ito name ko number 2, MOF. Draft. Duplicate ko siya. Then, number 3, BOF. Walang standard dito guys ha, yung naming convention. Bahala kayong maglagay ng naming convention. Depende sa preference nyo. Okay? Pero I'm just giving you the idea kung paano nyo gagawa ng naming convention yung campaign. Okay. Now, meron po tayong dalawang campaign structure. Yung tinatawag po natin ABO tsaka CBO. Ang nire-recommend ko guys, pag nagte-test pa lang kayo ng ads, you will always use the budget ng CBO. Makikita mo dito, bid strategy, using ad set bid strategy. Ibig sabihin, yung budget nito nasa loob ng ad set level. Pag click mo yung campaign level, pag pumunta ka ng ad set, yung budget po ay nandito sa loob. Okay? Let's say, palitan ko ito 100. Okay? Kung nag-start pa lang naman kayo, 100 pesos, pasok na yan. Pero dapat isang ad lang yung nasa loob niyan. 100 pesos. And then, anong tawag dito? Balik ako dito sa campaign level. Kung gusto nyong palitan yan ng CBO, ang gagawin nyo lang, click nyo yung edit. And then, bubuksan nyo lang itong campaign budget optimization o yung CBO. Okay? Tapos, nandito yung lalabas, yung budget natin. Pag kinulose ko yan, pansinin nyo, yung budget nasa labas. Okay? Ibig sabihin, CBO yung ginagamit mo kapag yung budget nakikita mo automatically dito sa campaign level. Now, coach, anong pagkakaiba po ng CBO tsaka ABO? Okay. Again, ma-access nyo yung lesson na to doon sa Junior Strategies course, but I'm giving you guys at least an idea kung paano optimize ang isang CBO or ABO campaign. May question? May recorded po ulit? May gawin na po na? Yes, may recorded po, Sir Russell. Okay. Ibalik ko to sa Ibalik ko to sa ABO. Okay? Tapos kung i-unselect ko na. Ibalik ko sa ABO. Now, ganito po ang pagkakaiba ng ABO at CBO. Okay, open, save. So, mag-start tayo sa ABO campaign structure. Okay, ABO. Now, ang ano po niya, ito yung campaign level mo, ito yung ad set level mo. Okay? Ad set. And then ito yung ad level. Okay? So, nandito yung budget mo. Let's say $10. And bakit ang drawing ko? Okay, 10. Ibig sabihin, bibigyan niya ng whether you like it or not, yung budget na to, mapupunta dito sa ad na to. Alam mo, ad 1 to. Okay? Mapupunta dyan sa ad 1 na yan. And then, ibubuhos niya lahat ng budget niya doon sa ad level mo. Regardless kung meron kang 3 ads, okay? Ad 1, ad 2, ad 3, ibubuhos niya po yung lahat dyan sa 3 ads mo, yung budget mo na nilagay sa ad set level. Ang pagkakaiba ng CBO, ito naman yung CBO. Okay? Ito yung campaign level mo. Kung meron kang 3 ad set, okay? Ad set 1, okay? Ad set 1, ad set 2, ad set 2, and ad set 3. Okay? Ang budget niya nandito sa taas, nasa campaign level. Kung halimbawa may budget ka dito na
10. Okay? Madi-divide po yan sa bawat ad set. Magpo-flow yung budget niyan sa bawat ad set. At si Facebook po ang magdi-decide kung aling ad set ang bibigyan ng mas maraming budget. Gawin natin tong 50 na para medyo malaki. 50 ang budget natin. Okay? So, 50. Now, maaaring itong ad set na to ay ad set 1 ay 20 bucks ang napupunta sa kanya. Maari naman na ito ay 5 lang and maaring ito ay mas malaki ang kanyang spend. Okay? Ano nang titira natin? 50, 25, no? So, maaring ito ay 25 ang kanyang spend. Okay? Ibig sabihin, si Facebook ang magde-decide kung aling ad set ang bibigyan niya ng mas maraming spend. Okay? Unlike dito sa ad set level, yung ABO setup, excuse me, yung ABO setup, diretso po yung flow ng budget niya sa ads. Okay, sa ad level. May question dito, guys. Nalilito sa CBO tsaka ABO. Yes, Sir Mark. Sir Mark, unmute ka. Nakataas yung kamay mo. O napindot mo lang. Bawal po mag-unmute. Teka. Teka lang. Teka lang. Saan na ba ikaw? Mark, ask to unmute. Okay, good. Okay, game. Unmute ka. Yes, hello coach. Rinig ba? Yes. Question lang po doon sa ABO since yung budget po is nahati dito sa mga ads. So, since yung ang laman po nung ad section is yung mga creation, Creatives. wala namang ano yun, di ba? Since pantay-pantay lang naman yung pagkakahati niya. Hindi. Like review Magpo-flow pa rin sa ano yan. Magpo-flow pa rin yung budget mo. Let's say $50 to. $50 yan. Magpo-flow pa rin yung budget depende doon sa kung sino yung ad na nagpe-perform. Kaya lang, nowadays, before kasi, like 1 or 2 years ago, ang recommended ng mga e-com or yung mga talagang ano tawag dito, yung mga batika na sa pag-ads, 3 dapat ang ilalagay mo per ad set, 3 ads. Pero napansin ko, ako mismo yung nung nag-test ng sarili kong ads. Imbes na 3 yung nilalagay ko kasi syempre, nung nag-uumpisa ako, wala pa naman akong ganong kalaking budget. Especially you guys, kung wala pa naman kayong kalaking budget sa i-run yung ads, halimbawa 100 pesos per day, ang gusto nyong kumbaga i-test doon sa ads nyo, I'd rather have 1 ad per ad set, 100 pesos per day. 1 ad lang. Okay, patakbuhin nyo yung ads na yon, yung ad na yon for at least 2 to 3 days. Okay? Ang minimum tolerance, guys, okay, minimum is 2 to 3 days. Maximum tolerance is 7 days. 5 to 7 days. Ano yung ibig sabihin tolerance? Ibig sabihin, pag 2 to 3 days, hindi na wala kang nakikitang magandang resulta, patayin mo na yung ad mo. Okay? Patayin mo na yung ad mo. Kapag, let's say for example, umabot ng, bakit aabot siya ng 5 days? Kasi nga, possible na yung cost per click mo mababa, yung click-through rate mo mataas. Ibig sabihin, parang hoping ka pa na posibleng merong pampag-asa na mag-convert yung ad mo. Kaya hanggang 5 days, pwede mo pa siyang i-run. In-depth, ituturo ko to sa advanced, pero you will get an idea on how to optimize using the minimum tolerance and the maximum tolerance ng inyong campaign. Sana nasagot ko yung tanong, Sir Mark. And then, so paano yung coach? Pag 3 ad ko, tapos ABO, ako ba mag-set ng budget every? Hindi po. Ilalagay mo pag nilagay mo yung budget doon sa ad set level,
magpo-flow na po yung budget doon sa tatlong ads mo. Okay? Si Facebook na po magde-decide kung sino po yung mas matimbang na makakuha ng mas maraming budget at yung mas maraming nagko-convert. Okay? Kung tatlo yung ilalagay mong ads. Okay? Nakuha ko na nasagot ko yung tanong mo, Sir Mark. Ayun. Ang pagkakaiba again guys ng CBO kapag may multiple ad sets ka. Okay? Yung CBO guys ginagamit yan sa scaling. Okay? Yung scaling part nandoon yun sa anong tawag dito? Sa junior strategies na binigay ko sa inyong course, makikita nyo doon kung paano mag-scale lang yung campaign. Basta na pag nagte-test kayo ng campaign, laging naka-ABO. Para yung budget mag-flow doon sa isang ad nyo at nabigyan nyo ng chance na mag-optimize. Okay? Question? Question, guys? We still have 4 minutes left. Pwede kayo mag-ask ng questions. Yung nalilito pa rin sa campaign structure natin, yung pagkakaiba ng CBO at ABO. Ma'am Charmaine, meron ka na bang mga images na pwede natin gamitin sa ads? Para by tomorrow, mag-set up tayo ng campaign, i-publish natin, gawa tayo ng okay, good. So, bigyan mo ako ng access sa ipasok mo sa Google Drive or I don't know kung marunong ko mag gamitin yung WeTransfer. So, bigyan mo ako ng link sa WeTransfer. Kung marunong ka gumamit ng WeTransfer, type yes lang kung marunong kang gumamit ng WeTransfer. Ang gagawin mo lang, pupunta ka dito sa WeTransfer na website. Transfer. Okay, sige, tinuturo ko na sa iyo kung paano ka pupunta. Pupuntahan mo tong WeTransfer na website, click mo to. Okay? And then, ang gagawin mo, click mo lang to accept. Tapos, agree. Tapos, anong tawag dito? Lagay mo dito yung email ko. Ito na. Ang email ko ay virtual solutions at gmail.com. Okay, tapos yung email mo, lagay mo dito kung ano email mo. Lagay mo dito yung title ng document na ilalagay mo. And then, lagay ka lang ng konting message and then, okay? So, ganun siya. Kung hindi naman, okay, send ko dito. WeTransfer, send mo lang yan. Gamitin mo yan para may transfer mo yung file sa akin. Okay? Then, tomorrow, magsiset up tayo ng campaign mo, Ma'am Charmaine. Ako magsiset up. Ang email ko po is virtual5solutions. Ito. virtual5solutions at gmail.com. Okay? Send mo sa akin in advance. Kung may time ka tonight, isend mo sa akin. Kung tomorrow, okay lang din. Before nung ating next live training session. Kasi isi-set up na natin yung campaign mo dito sa itong ginawa ko nitong campaign structure. Okay? Ito pala guys, kapag ka ang campaign na ginawa ko ay nasa in draft pa, hindi mo siya makikita, hindi makikita ni Ma'am Charmaine on the other side unless i-publish ko. Maaring nagawa ko na yung campaign structure dito, pero hindi niya makikita on her side kasi nga hindi ko pa siya napapublish. Okay? Malinaw tayo doon. So, okay. May 1 minute pa tayo. You can ask questions, guys. Si Ma'am, sabi ni Ma'am Jer, ako po coach, sa totoo lang, nililito po ako. Sorry, pero review po to araw-araw. Baka maintindihan ko. Ganun po talaga. Malilito ka sa umpisa.
Kasi nakakalito naman po talaga ang ads manager. Okay? Nakakalito mag-setup ng campaign. So, ang pinaka-the best na gawin nyo guys, sundan nyo kung ano yung ginagawa ko. Mag-setup kayo ng sarili nyong ads. Sa una magkakamali kayo, pero that's the reason why I want you guys to spend minimum of 100 pesos muna para hindi masakit kung sakali magkamali kayo. Okay? So, nakakalito. Okay. Sabi ni Sir Mark, depende siguro kung anong klase ng i-test mo, kung creatives or audience pa. I think yung kung creatives, mas okay ABO, and kung audience is CBO. um, mas preferably ang ABO kasi nagwo-work both audience and creatives. Kung i-test mo yung audience and creatives, mas nagwo-work ang ABO. Okay? Regardless kung anong tawag dito, kung naka-CBO ka, kasi ang CBO ginagamit sa scaling. Okay? So, i-test mo muna lahat ng combination sa ABO, yung audience mo, pati yung creatives mo. Ngayon, pag meron ka na na-identify na audience na nag-work, then i-test mo na ngayon yung creatives. Okay, pag nakita mo na both creatives and audience are working, i-ano mo na siya, ilabas mo na siya into a CBO campaign with a larger budget. Na-gets? Okay? Ituturo ko yun by tomorrow. Pagka na-set up natin yung campaigns ni Ma'am Charmaine. Okay? So at least naka-draft na to, and then by tomorrow, i-publish natin. Okay? May questions pa? Questions? Violent reactions? Wala? Coach, coach, ang ABO, yun ba ang tinatawag na AB test? Hindi po. Iba po yun. Ituturo ko din po sa inyo tomorrow kung ano yung paano mag-AB test. Okay? Kaya nga po kailangan maibigay sa akin ng Charmaine yung lahat ng creatives kasi by tomorrow, isa-set up po natin yung ads niya. And then kapag na-publish na po natin, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-AB test. Gets? Sir, saan po makikita yung mga recording ng lesson kahapon tsaka ngayon? Okay, Sir JM. Sir JM, nasa loob ka ba ng GC natin? Parang hindi ka updated. Dito, okay, let me just quickly close this one. Okay, so, ano pong name mo sa GC, Sir JM? Ano pong name mo? Itatag kita lang para makita mo kung ano yung susundan. Ano pong name niyo dito sa Junior Strategist? Hindi ko maano kasi sa Messenger iba rin yung name dito. Ano pong name niyo dito? Mag-like ka lang dito sa GC natin. Okay. Para makita kita. Sir JM, mag-like ka lang dito. Kung nandito ka sa GC. Naririnig ba ako, guys? JM Gigante. Teka. Hindi dyan, Sir JM. Nasa ano ka? Nandoon ka sa, anong tawag dito? Nandoon ka sa 5-day Facebook Ads Challenge. General chat po yan. Meron po tayong sariling GC. Dito, tag kita ngayon. Okay, tag kita ngayon. Check mo yung message request mo. Check mo yung message request mo. Nandito ka sa ano. Okay? And itatag kita dito sa ito. Okay? Ito. Okay? So, tinag na kita dyan kung paano mo ma-access yung iyong dashboard. Okay? Goods? Huwag ka magme-message dun sa ano, kabila. Kasi yan ay general chat po ng anong tawag dito? Ng group po natin. Okay? So, yun lang. And tomorrow, expect guys to see how you can be able to publish
the campaigns. Okay, I'll be going to I'll show you guys how to set up the ABO and CBO campaign, plus how you can be able to A/B test your campaigns. Okay. So kung wala ng questions, guys, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Okay? Okay na tayo? Goods? So, yun. Thank you guys for attending the second day ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. Thank you guys. Bye-bye.